Hello everyone. So today, tuturuan ko kayo paano gumawa ng simple calculator using Java. So, start tayo. Open natin yung NetBeans. NetBeans yung ginagamit ko. Tapos, click nyo lang dito sa new project. Tapos, ito, Java with Ant. And then next, tapos gawa tayo ng project name natin. Okay, lagay lang tayo dito ng calculator. Later. Next. Okay, tayin lang natin. Ito na. Ito yung magsisilbing main natin. So, simula tayo kasi may user input. So, gamit tayo ng scanner. Then, ginagamit ko is input equals new scanner system.in. Kasi dito pumapasok ang ating inputs. Then, okay, napapansin nyo na nag-error yung sa scanner kasi wala tayong utility ng scanner. So, need natin i-import yung scanner. Okay, click lang natin to. So, ayun, lumabas yung import ng scanner. And then, okay, gawa tayo ng welcome to simple calculator. Okay. Then lagay tayo ng mga mga choices. So may 6 tayo na operators na gagamitin. Addition. Okay, copy lang natin to para mabilis. Okay, 6. So, 2, 3, 4, 5, 6. So, addition. Subtraction. And then, next one. Multiplication. Okay. Multiplication. Fourth. Okay. Wait. Fourth. Division. 5 yung square. And then lastly is modulo. Okay. So, ang gagawin natin dito muna is i-run muna natin para makita nyo kung ano yung kalalabasan ng code. Okay. Okay, so titignan natin dito. So, welcome to simple calculator. Tapos, andito yung mga options 1 to 6 natin. Okay. Close muna natin to. So, nakita nyo na kung paano or ano ang kalalabasan ng nitong output natin pag iniran yung code. So, first muna, para hindi tayo malito is mag-a-add tayo ng mga ano tinatawag dito? Methods. Okay? Gawa tayo ng methods for 1 to 6. So, int addition or add number. And then ilalagay natin dito is yung mga parameters na kung saan
pag mag-i-input yung user, malalagay natin dito. So, for example, ilalagay ng user is double, pwede din double. So, pero yung ginamit natin dito na data type is int. So, lagay na lang tayo dito ng int muna. Int num1. So, dito papasok si num1 na ini-input ni user, and then yung pinakaunang input ni user, and then dito is yung kadalawa. Okay? And then bracket. Okay, wait. Bracket. Okay. So, dito ilalagay natin yung syntax ng addition. Okay? So, dito is lalagay nyo lang yun dito, yung parameter tsaka yung operation, tapos num2 again, tapos close lang natin, tapos return para pag tinawag natin siya dito, wait muna ba kumahang sakyan. So pag kinol natin tong method na to, i-return niya yung answer, which is ito. Okay, answer. Copy lang natin dito. Gawa tayo ulit ng bago. Dito, minus number. Lalagay natin. So, katulad nung addition, change lang natin to minus symbol. And then, next. Dito is multiply. Multi. Lagay na lang natin dito, multi number, and then para dito ito yung maliit na star, and then next is division. Okay, div na lang dito, div number, then change natin to ulit to slash. Okay, dito din SQ na lang para madali. Tapos dito sa square is lalagay lang natin is isang parameter. Tapos change din natin to num1 para yung number is magmumultiply siya by itself. And then next one is modulo. So yung modulo, kinukuha niya yung remainder ng numbers. Okay, modulo. Okay, delete natin. Okay, tama na yan. So meron na tayo ditong 6 na method. So pag kinol natin to, mamaya sa taas is magagamit natin dito sa ating main classes. Okay? So for choices naman, gawa tayo ng pag nag-input si user, then dun mapupunta yung input ni user. Okay, so string choice, and then input kasi ito yung scanner natin. Tapos next line. Okay, and then ito, close natin yung scanner natin. Tapos dito is gagamit tayo ng if else. Okay, if daw, so if ang choice natin nag-equal
kay number 1. Okay, gamit tayo dito. Kay number 1. Okay. Print. Oh, wait. Piprint niya is enter a number. Okay. Tapos, okay. Tapos yung input ng user dyan is mapupunta dito sa int num1. Okay, ito yung first natin na parameter dito. So, pag nag-input si user dito, mapupunta dito sa num1. Okay? So, input dot next int. Bakit next int? Kasi integer din yung ating data type. Okay? Okay. So, yan na yan. Copy lang natin to. Tapos, paste natin dito. Tapos, ibahin naman natin yung dito sa kabila. Okay? So, same pa rin. Pag nag-type si user ng number, okay, mapupunta dito sa number 2 or num2. And then, yung num2 is mapupunta dito sa ating method. Kukunin nila to as reference variable nila. So, then, gawin natin tong int sum of number. Okay. Tapos dito, tawagin natin si method add number. So, add number. Tapos, lagyan natin siya ng parameter. num1, nakauna mong parameter. Tapos, si num2. Okay? So, yun na. And then, nasabihan natin siya na ito yung i-output mo kapag tinawag ka. So, gawin lang natin dito is result. Pwede naman din result kasi resulta ng resulta ng input numbers mo at ano ang ginamit mo na option or operator. Okay? Plus result plus yung ito. Okay? Int sum of n. Tawagin natin yan siya. Yan, ganyan. So, try natin i-run tong ano. So, ayun. So, ito yung first natin kanina, mga options. Tapos, lagay tayo dito na kunwari 1. So, hinihingan tayo ngayon ng input. Anong i-input natin dito? So, try natin 10. 10 yung pinakauna. Tapos, 5. So, ayun yung result. So, 15. 10 plus 5, 15. Okay? Balik tayo doon. And then, same lang din ng ano. Okay, wait lang. Dito natin to. Tapos, dito, same lang din ng ano to, code. Pero ilalagay natin dito sa else. Okay? Else, kung hindi niya kung hindi niya pinili yung option 1 which is addition, so maglalagay tayo dito ng else. Okay? Else daw. Else. Okay. Kung hindi niya pipiliin si number 1, okay, wait muna. Balik muna tayo. So, hindi niya pipiliin si 1. Choice is equals to, okay, 2.
then bracket. Okay. Oh, may error dito. So, else ano to? Not a statement. Okay, mamaya na yan. Sabuhin muna natin tong sa choice 2. Okay? So, kagaya rin dito, copy lang natin to para madali. Okay? Oh, wait. Okay, ayan. So, else if kung hindi niya pipiliin yung option 1, pupunta siya dito sa 2 na may same na code din, okay, sa ating option 1. Pero dito babaguhin natin yung variables dito sa sum is gagawin nating difference, okay, difference, and yan. So, pansin nyo, nag-error yung code natin dito kasi cannot find symbol. So, dito, ang gagawin nyo lang dito is, di naman natin to pwedeng gamitin kasi sum of number. Okay, dito to sa addition. Diba? Pero dito, difference yung hinahanap natin. So, change lang natin to sa ito na variable. Okay? Diff n. Yun. Pag nirun natin siya ulit, okay, 2. Gamitin natin yung subtraction of 2. Okay, enter a number. So, 10. Minus, anong i-minus natin dito? 4. Okay, mali yung lumabas. Wait lang. Change lang natin yung wait. Kasi dito, yung tinawag natin na method is add number. Kaya doon, okay, try natin to. Sorry for that mistake. Okay, minus number. Okay, try natin to. Okay, buti nakita natin. So, 2, 10 minus, anong ulit yan? 4. Okay, 6. Answer is, or the result is 6. So, close natin. Balik tayo dun sa code. Tapos, gamitin nyo lang ulit yung else if para madali kayo. Then, copy nyo lang. And then, same as the method before. Okay. Gawin natin tong 3. Gawin natin tong 3. Tapos, okay. Una dito, yung method name natin, multi-number. Tawagin natin si multi-number. And then, okay. So, ang ilalagay natin dito is, pag multi na lang. Sum, diff, and ano nga ulit yun sa diff. Sum. So, gamitin natin dito is kalimutan ko kung ano gagamitin dito. Lagyan na lang natin to dito ng mult. Okay, ganyan na lang. Tapos dito, lagyan ulit natin dito mult n. So, same then, yung pag nirun natin is i-multiply nyo yung number. Okay. Then, next is option 4. Change natin to dito. Div n na lang to. Div n. Tapos, dito rin, change natin div n. Pero, yung dito,
tatawagin natin si method na yung div number. Okay? Div number. Okay. Para hindi tayo malito, ano na lang dito. Add n. Para same lang din dun sa method name natin. Okay. Sub n. Huwag nyo kalimutan i-change tong sub n. Okay, mod n, div n, and then next two is 5. Tapos dito is square number. Square 5. Okay. SQ na lang ito dito. SQ number. And then dito sa square, lagay natin ano nga ulit yan, SQ number, SQN. Okay. Dito kasi yung sa square natin number is isa lang yung parameter, so remove natin to. Okay. So yung sa num2, okay, delete natin to. And then yung last which is sa modulo. Okay. Tawagin natin yung method natin, si mod number. Then mod, change natin to mod. Tapos dito tawagin natin. Okay. So since walang error yung code, try nga natin try natin to i-run, tas tignan natin kung may mali sa code or ano. Okay, kanina tayo ng subtraction, dito naman tayo sa multiplication. Try natin 2 times 2, 4. Okay, so close natin ulit. Try natin yung division. Okay, 10 divided by 10. Okay, is to 1. Okay, and then next, so sa square, tingnan natin. Okay, 100. Okay, and then lastly is modulo. Okay, so hindi tayo andito kasi whole number lang yung pwede. So int lang yung gamit natin, hindi double na data type. So, try lang natin dito. Battery na lang. Okay, wait lang. Tama. Wait, sana yan? Ba't di nagratan? Run natin ito. Test, check.
Wait, hindi nagra-run yung wait. Wait, balik na lang muna tayo. Close natin. Open tayo, panibago. Hintay lang muna. Okay. So, okay, punta tayo dun. Tama naman yun sa module. Kasi, kapag nag-divide siya, ang matitira dito sa 10 is okay, 3, 6, 9. So yung remainder is 1. Ito yung resulta. Kinukuha niya yung remainder. So, ito na yung ating code for simple calculator. So, gawin nyo lang dito, i-improve or ano ang gusto nyo gawin. Pwede nyo tong gawing double. Parang input kayo ng malaking numbers or float. Pwede rin. For may decimal na ano. I mean yung double for may decimal yung float. Mas madami yung decimal eh. Okay? So, explore na lang kayo dito. So, ito. Yung choices kanina. Tapos, ito yung if else. If 1, yung option. Ito yung i-output. Okay? If 2, ito din. 3, 4, 5, and 6. Okay? So, ito yung methods natin. May 6 tayong methods na pag kinall out natin. Okay, for example, itong add number. Kinall out natin dito. Okay, gagamitin niya yung num1 at num2 natin. Ilalagay niya sa parameter niya, num1, num2. And then, gagamitin niya yung formula niya. Tapos, i-return niya yung answer dun kay main. Okay, ito. Tapos yung main mapupunta dito kay add n. Okay, as variable, and then tatawagin naman natin dito sa ating output si add n. Okay, result plus add n. Okay, variable, and then mag-output na siya. Okay, so that is all for today and see you next time. Okay.